Good morning po sa ating lahat. And to all the mothers, Happy Mother's Day. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanay na narito ngayon. Of course, we will not be here if there are no mothers. Kaya kami po nagpapasalamat sa lahat ng nanay. And for you coming here is just an indication that God is good. God has blessed you so much. And we are blessed because of you mothers. Kaya we would like to thank you. So yung po mga boys, may mga squad po tayo dito. Pwede po tayo mo po. Let us all stand up. And let us declare and claim God's promise to each one of us this morning. Sabay-sabay po tayo. Ready? Go. I will make you into a great nation. I will bless you. I will make you famous. You will be a blessing to others. I will bless those who bless you. I will curse those who curse you. And all the families of the earth will be blessed through you. Amen. Father, we thank you that this morning, O God, we are such blessed by mothers, Lord, that is present now in this place. Lord, we are not here if not for these mothers, Lord. So we thank you that one of the greatest blessings that you have given to humankind is our mothers, Lord. And so, Father, we thank you for that. And Lord, as we prepare now our hearts and hear from your word, and be encouraged, Lord, on how we will love and treat our moms. I pray, Father, for your Spirit, who is in our midst now, to be the one to teach us how to love our parents, Lord, especially our mom. So, Father, we thank you, praise you, bless now your word, and anoint me your messenger, that only your message will be given this morning as we give you glory, praise, and honor in Jesus' name. Amen. Amen. You may be seated. May papanood po sa inyong clip. Napanood ko lang po kanina. It's about mothers. Yan. Hopefully mag-load up na mabilis. Late po kasi kami dumatuloy kaya hindi po natin. Maya-maya po, hopefully, magawa ko ng paraan ni Marlon. May panood po yung patungkol po sa mother na talagang I was so blessed and touched. Nasaan na doon po ako sa loob ng comfort room and I was really, sabi ko, ang ganda ng aking devotion. Kaya medyo po natagalan kami. Sabi ko, Lord, napakaganda ng araw na ito. And also, this particular day, bago ko po ituloy yung aking message, hindi ko po alam kung makikita nyo ito. Ito po, pamangkin ko po ito, si Aitong, private first class Amansek of the U.S. Army. Nagpadala po siya ng card sa nanay niya. Her mom was not able to see him for almost a month now or 2 months kasi nasa boot camp training po siya ng U.S. Army. Nagpadala po siya ng letter, ng card with his picture there. Sorry po, hindi po nilagay sa aking slide kasi kayo nang umahalan ko lang po nakita ito. Ang ganda ng message niya. Sabi niya, I love you all and take care and God bless. And give our wonderful mother a very happy, relaxing day. Okay? Isipin ninyo, sa kanilang mga kapatid, si Icon po ang talagang, sabi natin malambing. No? Nandun siya sa army, and yet, weeks before, was able to make this and a good gift. Sabi niya ni Sita, sabi niya, my son sent me a card. Sabi niya,
And I have not seen him for a long, long time. And I am emotional right now. Ano? Kasi nga, syempre, anak niya, no? Tapos pagkita niya, gwapo-gwapo. No? Pamangkin ko yan. Ano? Palangkin ko, ha? O, ayan, no? Pamangkin ko yan. No, I'm proud of him. And yet, he took time to remember his mom. At hindi lang yun, pinaalalahanan niya bilang kuya, bilang panganay, pinaalalahanan niya ang kanyang mga kapatid. Sabi niya, and give our wonderful mother a very happy, relaxing day. Okay? So, XOXO, hugs and kisses. Ibig sabihin po nun, love you all, private first class, Aman said. Ganda pakinggan nun. But anyway, gusto ko lang po i-share sa inyo yun kasi nga bihira po sa mga kabataan ngayon ang nakakaalala sa mga nanay. So, sabi nga namin, magmula last year hanggang ngayon, okay? Last year hanggang ngayon, kung sabi namin, napapansin ninyo, ang mga bumabati sa mga nanay, ikaw po nanay, ang mga anak, kakalimutan ng mga nanay, kaya nagbabatian na lang yung mga magkakapwa nanay. Pansinin niyo. No? If only meron po tayo may instill sa mga tao ngayon. And that is to thank their mom and remember their mom on Mother's Day. At hindi lang sana during Mother's Day, every day of their life. Kaganda ng pili ni Aibong, sabi niya, remember to give our great and wonderful mother a very relaxing, happy, very relaxing day, this Mother's Day. Kaya, kayo po mga anak ngayon, no? Huwag niyo pong bibigyan ng sama ng loob ang mga nanay this day. But give them a relaxing day, starting from today, till the rest of their lives. Alam niyo bakit? Meron ko isang kwento. Meron isang lalaki. One day, dumating sa bahay nila, at nakita niya yung tatlong anak niya, naglalaro sa labas, on their pajamas, putik na putik, naglalaro sa labas sa putik, tatlong anak ko ganitong tsura. Pagpasok niya sa bahay, ang gulo-gulo-gulo ng bahay, pagpunta niya ng kusina, hopefully natin yung sabi niya, bakit kaya asawa ko? Hindi na kaya napansin yung mga anak namin eh. Ang gugulong, dudumi, nakapadyama pa, alas 3 na ng hapon. So tuloy siya sa kusina, sa salas, nakita niya, tambak dito, nakaswitch ang TV, yung mga cereals, mga pagkain, mga wrapper ng pagkain, nandyan. Nakita kayo ng asawa ko to, pasok siya sa kusina, tambak lahat, lahat ng pinagkainan, bukas ang ref, microwave, ang dumi-dumi, talagang may mga sumabog, kung ano yung mga sumabog sa loob ng microwave. Kita niya yung kusina, nag-overflow ng tubig, dahil nakabukas yung faucet. Sabi niya, ano kaya nangyari ngayong araw na to? Punta siya ng kwarto. Pagkakit pala siya ng kwarto, napansin niya, may tubig na tumutulo sa sagdan, na kung sinutan niya, sa loob ng CR, lahat ng laruan ng mga bata, nandoon, bathtub was open, nag-overflow yung tubig, kumaagos. Sabi niya, ano nangyari sa iyo? Napasok siya sa kwarto. Lo and behold, nakita niyo yung asawa niya, nakahiga. Tataba ba sa, dear! Sabi niya, anong ginagawa mo? Sabi niya, okay ka lang ba? Sabi niya, yeah. O bakit? Anong nangyari sa bahay? Sabi niya, well, remember one day, sabi mo, tinanong mo sa akin, anong pinagagawa ko sa loob ng bahay? Sabi niya, yeah, naalala ko yun. Diba, kinestyon mo ako, parang pakiramdam mo, wala akong ginagawang maganda sa buhay mo eh. So ngayong araw na ito, hindi ko ginawa yung ginagawa ko sa bahay na ito. Anong result? Diba? Nagkandaloko-loko. Ang gawin ng bahay. Kids, ganyan po mga nanay. Kaya bago kayo magalit sa inyong mga nanay, isipin ninyo,
Your life will be a mess without your mother. Kaya na-realize ng lalaki, okay, ganun pala kaimportante ang buhay na sa. And you have to remember na ang isang babae, nakalimutan ko pa sa kwento, sa isang part ng kwento, yung babae, hindi lang po siya full-time mother. Nagtatrabaho pa siya. Usually, gano'n po mga karamihang nanay ngayon. Nagtatrabaho, pagdating sa bahay, siya pa magtatrabaho ng lahat. And that's how mothers are. So please, children, try to understand your mga anaks. Your mga mothers pala. Kasi mga nanay, napakahirap ng trabaho. The hardest job in the world and the most expensive and kumbaga pinakamahal na sweldo sa lahat ay ang nanay. Ano yung sweldo nila? Love. Hindi sila tumatanggap ng kung ano-ano. Yung sweldo nila is just for us to love them. Pinakamahal yun. But have we given them that love lately? O baka ngayon nyo lang naisip? So, this morning, I would like to share to you. Okay na? Okay na? Okay? Sige, okay daw. Okay. Life does not come with a man, but it comes with a man. Hindi tayo lumaki ng ganito without our mother. No? Talagang, hindi, sila ba yung least understood, least loved, least remembered. But, lumaki tayo, kung bakit tayo ganito ngayon, because of mothers. Diba? Wala tayong manual paano lumaki. Pero yung nanay natin ang palaki sa atin. Lumaki ba kayo maayos? Yes. And that's because of mothers. Kaya napanood ko sa comfort mo. Pero I was really crying. Sabi ko, I thought I won't be shedding a tear again. Sabi ko, talaga totoo. No, our mom was there. Lumaki ka, nandun siya. Nadapa ka, nandun siya.
Diba? Lahat. Andun siya. Ngayong lumaki ka na, echepuer na siya. Hindi lang echepuer, kontrabida pa sa buhay mo, sa buhay natin. Diba? Aminin natin. Diba? Ang pinaka-kontrabida sa lahat ng buhay ng isang tao ay ang nanay. But we didn't realize that, mothers gave all their life, sacrificed everything just for us. Kaya nga, ang ganda po ng message ko ngayon. I was able to share this already way back in 2008. I was thinking, kasi sabi ko, Lord, ano pa magandang i-share ko para sa mga anak, para they would appreciate their mothers today. And napaalalahanan sa akin ng Panginoon dito pong message kong ito. Last 2008. 7 ways to love your mother. 7 ways. In John chapter 19, this was the time when Jesus Christ was on the cross being crucified. Starting from verse 26. 2 verses lang po ito. Sabi po dito, when Jesus saw his mother standing there, beside the disciple he loved, he said to her, "Dear woman, here is your son." And he said to his disciples, to this disciple, "Here is your mother." And from then on, this disciple took her into his home. Makita po natin dito na si Jesus Christ, heto na nasa krus, mamamatay na nga lang, ano bang inasikaso niya? Hindi ang sarili niya. Ba't ang isang tao na nagbigay buhay sa kanya? Kasi yung woman, sabi niya, "Here is your son, and son, here is your mother." Ito natin makikita that Jesus Christ Himself, though God has no favorites, wala pong paborito ang Panginoon. Pero may kaunti siyang puwang sa puso para sa mga nanay. Because He knows na mahirap ang trabaho ng nanay. Isipin ninyo, nung si Jesus Christ ipinesent ng nanay at tatay niya sa temple, there was a man named Simeon. Ito pong si Simeon was a devout man. At he was filled with the Holy Spirit. At sabi ng Panginoon sa kanya, hindi ka mamamatay hanggang hindi mo nakikita ang Mesiyas, ang tagapagligtas. And one day, he was led by the Spirit into the temple. At the same time, Jesus Christ was being brought to the temple. At kung nakita niya si Jesus Christ, sinabi ng Holy Spirit sa kanya, "This is the Messiah." So sabi niya, "Lord, pwede na ako mamatay. Dahil nakita ko na ang pangako mo." Sabi niya. And then he talked to the mother. Sabi niya, at the last part of his sentence, "Ang iyong kaluluwa ay parang sasaksakin ng espada." Sipin mo, what would you think Mary felt nung sinabi niya yun? Dahil sa anak mong ito, ang iyong kaluluwa, ang iyong buhay, your very life, para kang sasaksakin ng isang espada. And then, siguro na-realize ni Mary yun when he saw his son hanging on the cross. Na-realize niya yung, hey, ito na yung sinabi sa akin ni Simeon, na yung aking buhay, yung aking buong buhay, para akong sinaksak. I have spoken with parents whom they buried their children. Ano yung mga magulang na namatayan ng mga anak? Sabi nila, nasubukan ko ng mamatayan ng magulang, nasubukan ko ng mamatayan ng kapatid, nasubukan ko ng mamatayan ng mga mahal ko sa buhay. Pero hindi kasing sakit at hapdi pag anak mo na ang namatay at ililibing. Halos lahat ng mga magulang na narinig ko yun, pare-pareho sila sabi nila. Sabi nila, baliktad dapat ako ang inililibing, ako ang inihahatid ng aking mga anak, hindi ako ang naghahatid. Yung iyak nila talagang, wow. Why? Especially mothers. On the way here,
No? Nag-usap-usap kami. I don't know bakit lumabas itong topic na ito, na yung pag-anak. Ay, sa pagtutuli. Kasi meron po tayo mga nagbibinata na rito sa church. At natuli na kahapon, kaya nagbibinata na. Ano? Sabi ni Chichi, sabi ni Helen, buti nga sila eh. Minsan lang sila makaramdam ng sakit at ng dugo. Ano? Tayo, di ba? Hindi lang tayo dinudugo, buwan-buwan, nanganganak pa tayo. Isipin niyo, ganyang kalaking bata ang lumabas sa ganitong kalit na butas. Actually, hindi na ganyan kalit, hindi na kalit, hindi na. Ano hindi na. Ganyang kalaki lumabas. Tapos bibigyan pa natin sila ng sama ng loob. Sabi, kaya talaga makita natin, kaya nga sabi ko, I hope and I pray na ito pong message ko ngayon, you will have a change of heart for your mothers. Ganun po kahirap ang buhay ng mga magulang. Kaya there are 7 ways. You see, Jesus is on the cross, bearing the weight of the sins of the whole world on His shoulders. Yet, He sees to it to make sure His mother is taken care after He is gone. Sinisigurado ni Jesus Christ na pag namatay na siya ng kanyang nanay, maasikaso. Napakabigat na nga ng buhat niya, ang kasalanan ng mundo, and yet He took time to be sure that His mom would be taken care of. As God, Jesus is dealing with eternal matters, but as a man, He's showing all of us today how important it is to take care and love our mothers. Isipin niyo si Jesus Christ, He is God. He was taking care of the matters of the world. And yet, He showed us what also matters most in our lives. Pinakita niya kung gaano ka-importante na sinaalagaan natin ang ating mga nanay. Di ko po makalimutan na lagi ko naririnig sa labi ng aking nanay. Sabi niya, kayong mga anak ko, huwag na huwag niyong paiyakin ng inyong mga nanay. Dahil balang araw, pag nagawa niyo yan, paiyakin din kayo ng mga anak ninyo. Hindi ko alam, totoo pala yun. The Bible says, what you sow, you shall reap. Ano ang tinanim mo, yun ang anihin mo. Kaya mag-ingat-ingat tayo. Kayo po, lalo kayo po mga anak na babae, you daughters, usually magkakaaway ang nanay at ang anak na babae. Yan naman usually magkakaaway eh. Sila usually magkakaaway. Hindi naman lahat, sabi ko usually lahat. Isipin niyo, balang araw kayo babae ka, magiging nanay ka rin. Kaya mahalin mo na ang nanay mo kung gusto mo mahalin ka na magiging anak mo in the future. Because the Bible says, and the Lord says, you cannot mock God. Hindi mo pwedeng lokohin ang Diyos. Basahin mo ang Galatians. Sabi niya, you cannot mock God. What you sow, you shall reap. O mga anak na lalaki, akala ninyo, excuse kayo. Kasama rin kayo doon. But most particularly po sa mga nanay, sa mga babae. So you cannot be willfully wrong with your mother and be right with God. Pinapakita ni Jesus Christ na mamatay po siya sa krus, na hindi mo pwede sabihin, maganda ang relationship mo sa Panginoon, pero pangit ang relationship mo sa nanay mo. Hindi pwede yun. Dahil si Jesus Christ, pinakita niya na maganda ang kanyang relationship sa tatay niya, maganda rin ang relationship niya sa nanay niya. Bago niya iniwanan. If your mother is still alive, regardless of your and her ages, matanda ka na ba? Bata ka pa? You can love her in these 7 ways. May 7 beses po na pwede nating mahalin ang ating mga magulang, ang ating mga nanay. Una, love her verbally. When was the last time you said, I love you to your mother? O
O baka kagabi lang, o kanina lang, kakainis talaga si nanay. Ginising akong aga-aga. Hindi nyo man sinabi, naisip nyo. Di ba alam yung naisip nyo? It's much worse than sinabi nyo. Kakainis talaga nanay ko. Hindi mo na verbally sinasabing, I love you. Verbally mo pang inaabuso. You see, men have the philosophy. O, mga kalalakihan. Mga kalalakihan. I don't have to say, I love you. You already know it. Di ba? Mga lalaki, pag sabi ng asawa ng babae, mahal mo ba ako? Oo naman! Pinakasalan na kita eh. Bakit sa ating mga lalaki ang hirap magsabi ng I love you? Parang, bakit ang hirap natin sagutin yung tanong nilang, mahal mo ba ako? You already know it. Alam mo na yun. I have told you before, if I change my mind, I'll let you know. Di ba? Diba sinabi ko na sa inyo, when was the last time ito? Couples night namin noon, ano? Kala namin, biro, totoo pala. When was the last time you said, I love you to your wife? Bilang siya. Kala namin, 4 days ago. 4 years ago! Kaya po, mga kalalakihan dito, go to the encounter. Matututo po kayo mahalin ang inyong mga asawa. Or, sabi niya, I show love. Hindi ko sinasabi, pinapakita ko. I show love, not just say it. That may be true, but a woman needs to hear these words. I love you. It's not enough that you show you just show your love. Gusto ko lang mapakinggan ang matatamis na I love yous. The 1-4-3s. Not the I hate yous, but the I love yous. Number 2, love her physically. Hindi lang po verbally. Huwag nyo lang po sabihin, I love you. I love you nga, binubugbog po naman. But love her physically. Ano po ibig sabihin nito? When's the last time you gave her a big hug? Without her asking for it. Diba? Kailan nyo hinag ang mama ninyo na, pahag naman o, na niya sinabi sa inyo. Kundi you just, hug your mom. When was the last time? Nung grade 3 ka? Dahil nung grade 4 ka na, sa lalaki, nagbibinata na, ayaw nang magpakita ng na hinahag din kanyang nanay. O hinahalikan niya yung kanyang nanay. When was the last time you gave her a big hug without her asking for it? Or a kiss on the cheek? Or a neck rub? Or just sat on the couch and held her for a change? Tumabi ka lang sa nanay mo. When was the last time? It would mean more to her than flowers of candy. Hindi nyo na kinakailangan bigyan ng flowers sa nanay ninyo. I-hug nyo lang ang nanay nyo, mas masarap sa kanila yung kaysa yung candy. Or eating out. Or a diamond necklace. Well, let's not go too far. Pagkaki sabihin ko, may diamond necklace na ano. A big hug is enough for them. But to come with a diamond necklace is better. Kaya magtrabaho kayo, mag-aral kayo mabuti, magtrabaho kayo, kumita kayo. And the next time na nagkasweldo na kayo, i-project ninyo. Huwag nyo munang isipin ang sarili ninyo. Itong magandang project ninyo mga anak. Ibilhan nyo ng diamond necklace or bracelet or ring na nanay ninyo and give her a hug and say Happy Mother's Day even if it's not on Mother's Day. Yung unang-unang sweldo ninyo, kalimutan nyo munang i-treat ang sarili ninyo.
treat nyo muna yung nanay ninyo. Dahil kung wala yung nanay ninyong nagbihis sa inyo, nagturo sa inyo ng 1+1, hindi ka nakagraduate. Oh. Kahit ang tahabang-tabang ng nanay ninyo, 1+1, 3, may kurot. 1+1. But you have to remember, you didn't graduate kung hindi nagtsaga ang nanay niyo sa inyo. Diba? Kung wala yung kurot-kurot nila niyo, palo-palo sa inyong mga kamay. Diba? Isipin nyo, kahit nagalit ang nanay ninyo, binibihisan kayo, diba? Ang tigas-tigas ng ulo kasi, diba? Kung gisingin ang aga-aga, sige kahit! But you made school on time. Di ba? Nakarating ka sa school. Kaya pagka nag-graduate na kayo, love her physically with a gift. Number 3, love her patiently. Alam nyo, ang mga nanay, natural po na bungangera yung mga yan. Natural lang. Kasalanan ni tatay yun eh. Hindi tumutulong si tatay sa pagpapalaki. Puro sinanay, kaya puro ang talagang kontrabida sa buhay, si nanay. Si tatay na, hindi lang sa gilid. But love her patiently. There will be a time na mga mothers have an incredible job with no pay. Sabi nga ito, no position in the business world compares to the physical, emotional, and spiritual commitment she has in motherhood. Alam nyo, bagaman ang nanay natin, lalo na kung ang nanay nyo po hindi nagtatrabaho o hindi nagtatrabaho, hindi man siya nagtatrabaho sa corporate world. Pero alam nyo po, yung akala nyo hirap magtrabaho sa corporate world, lalo yung mga nagtatrabaho na, di ba ang hirap makisama sa tao? Ang hirap makisama sa boss? Ang hirap makisama sa mga kapwa mo empleyado? And vice versa. Akala nyo kayo lang yung mahirap, ikaw lang nakaramdaman, ang hirap makisamahan ito, ang hirap. Pakiramdam ng kapila, ang hirap ka rin pakisamahan. Ang hirap ka rin mahalin. But your mother, nagtsaka sa'yo. Minahan ka. Kahit na you're unlovable. Ikaw lang pinakapangit sa mundo, sa mata ng ibang tao, sa nanay mo, guwapo at maganda ka pa rin. Pero biro, diba? Pagka nagbinibisa ka na, guwapo talaga ng anak ko. Diba? Kailan pa siya, oh. Sino na nakarinig sa inyo? Nung binibisan ko, pangit talaga ito. Anak ko to, sana nilunod ko na lang nung araw. Wala! Diba? O pagka nabihisan ka pa, kiss. O, diba? Agad. O, diba? Your mom has been so patient with you. Be patient now. Parang pagtingin mo sa nanay mo, parang monster. Mahalin mo pa rin. Love her patiently. Nagtsaga siya sa iyo. Don't ever make the mistake of asking a lady, do you work or stay at home? Many ladies today have to work on top of the full-time job they already have. Alam niyo ba, ang nanay, full-time job yan. Pinaka problema ng nanay, yung pangalan niyang anak, yung asawa. Sabi niya yun. Nasa isang bahay kami kahapon. Sabi namin, yun ang eldest. Tumayo, yun ang eldest. Tinuro niya yung sarili niya. Di ba? Yung asawa. Diba? Full-time job kaya yan. Nagtsaga sila sa atin.
eh pagtsagaan din po natin sila. Yes, sometimes mother is looks like they are so hard to love. But be patient with them. Be patient with them. Because kung nagsawa na ang mga magulang ng nanay nyo nung araw pa, binuhat kayo sa paa, kumuha ng balde, tinubog ka na. Walang kapasensya mga nanay nyo nun, matagal na kayong patay. Hinayaan ka na lang sana nahulog at, no? Sabi nga ang isang nanay daw, pagka may cake at 6 sila dahil nanay, tatay, 4 na anak. At kung isa sa may cake, nakita niya, 5 na lang nakitira. Sabi niya, oh, hindi nyo na itong cake, ayaw ko naman. Ganyan daw ang nanay Imbis na sa kanya, bibigay pa sa atin. Ganyan sila ka-patient. Hoping may isa sa mga anak. Ang sabi, hindi na mama, sa inyo na. Pero binigyan ka na nga, mama, bakit mas malaki sa kanya? Magkaaway pa. Nakalimutan, si nanay na nagbibigay, wala. Pero hindi natin nakikita usually yun. Lately nga, nag-sale sa SM. Lahat kami mag-aama, nabilhan. Napansin ko ng asawa ko ba? Hindi, bumibili ng gusto niya. Sabi niya, kayo naman, saka na ako. Isipin ninyo. Nag-ipon siya. Nag-ipon siya. Gumastos kami ng almost. No? Sabi niya, asawa ko, basta, gumastos kami. All for us and none for her. Nagpunta kami ng La Union. Nag-family outing kami. Together with four musketeers. 4 hours. Sino? Pinahangon niya yan. Pinag-ipunan niya yan. Just to make us happy. Just to make us feel like we are, mahal your efforts na pagtrabaho sa church, pagtrabaho, yung pagkilo sa yung sakripisyo ninyo, hindi na sa walang hindi na baliwala. Na-appreciate yan. Kaya itinit kami sa isang resort sa La Union. Hindi na kami nagbaho ng food dahil doon kami kumain. Kakaiba. Ang sarap pala ng ganun. All because there was a mother. Eh baka ko yun? Ibinili ko na lang ng gadget ko. Pero ang nanay, isipin ninyo, tapos matapos na maisip lahat yun, ginastusan ka, kontrabida pa si nanay. Diba? Isipin po natin, ganyan po ang mga nanay. Kaya love them patiently. Number 4, love her attentively. Ano pong ibig sabihin nito? Mothers, listen as you pour out your heart. Diba? Ang mga nanay ninyo, pag sinundo kayo sa school, sinundo kayo nung araw, pag kinagaykwento kayo, si nanay na, all ears, nakikinig ko talaga. Ang galing-galing mo naman. Diba? O kaya nagsumbong ang teacher sa nanay mo, ay ang anak nyo, tigas-tigas ng ulo. Pero paglabas, ano sinabi ng nanay mo? Anak, sabi niya, tigas-tigas ng ulo mo. Ano? Hindi, diba? Huwag mo silang paniwalaan, anak. Diba? Hindi nila alam yun, akala nila matigas ang ulo, pero ang galing-galing mo talaga, matalino ka. Nag-release kasi ng hands, ayaw kang tawagin, di kaya daldal ka ng daldal. Diba? Positive ang binibigay sa'yo. Patiently listens to you. Eh ngayon, makinig ang nanay ninyo. Aba! Diba? Pakinggan natin.
She has a sympathetic ear and always has. And even as an adult, you've gone to her when you want someone who will really listen and understand. And she'll always be on your side. But most of the time, ang tingin natin sa nanay natin, kontra natin. Pag di natin alam, napansin ninyo, ang unang-unang nilalapitan ninyo pag kami makailangan kayo si nanay, hindi si tatay. Siya ang kakampi ninyo. Ang mga nanay natin ang kakampi natin. Kaya love her attentively. Pakita naman natin at alam nyo, mahal din natin siya. We give our time also to her. Pag nagsasalita si nanay, pakinggan. Hindi pumapasok dito, lumalabas doon. Alam ng nanay, whether you like it or not, kung nakikinig ka o hindi. Pansin ninyo ang nanay, tingin ka rito, tingin! Paano? Kung nakikinig ka, pero alam ng nanay na hindi ka nakikinig. Hindi ka na natututo. Ilang beses nyo narinig yung salita nyo? Hindi ka na natuto sa nanay ninyo. Ilang beses? Maraming beses. Bakit? Nakinig ka ba? Hindi. Kasi kung nakinig ka, ito na kina-explain namin sa mga anak namin eh. Bakit kami galit ng galit sa inyo? Kasi hindi ka natututo. Hindi ka nakikinig. Nakikinig po. Kung nakikinig ka, natututo ka. Ang nakikinig, ina-apply. Ang hindi nakikinig, hindi ina-apply, hindi natututo, kaya hindi nakikinig. Kaya lagi narinig, di ka na natuto. Why? Because you never gave her and love her attentively. If you really love her attentively, pakinggan mo. At kung may sinabi siya, apply mo. Pero mangyayari, it's no wonder we like to talk to mom. She listens. But now she has issues. Now it's your turn to be her rock. And to take time to listen. It's payback time. Pag kinakailangan ng mga magulang ng nanay nyo na magkakwentuhan, nakipagkwentuhan kayo. It's payback time. Number 5, love her gratefully. Ipakita natin ang ating pagmamahal. She needs a sincere thank you. And not just today, but from a genuinely thankful heart when least expected. Ano yung hindi alam na natin mo, papasalamat ka na bigla. Uwi ka, may dala-dala kang pagkain, chocolate. Ibibigay mo sa nanay, paborito niya. Or thank you po, bakit? Wala, maraming salamat po sa lahat, Love her gratefully. Dahil alam niyo po mga nanay, least to receive thanks from everyone in the household. Sila po pinakahuling nakakatanggap ng thank you. Sila ang kahuli-hulihang makakatanggap ng thank you. Kaya thank her. Naalala po, meron po isang elementary science teacher. Nagtuturo po siya sa elementary science class. Elementary science teacher nga. Tinuro niya tanong niya sa mga estudyante niya. What is a 6-letter word that starts with M that picks up things? Alam mo na, half of the class answered mother. Well, tinatanong teacher, magnet. Diba? What is a 6-letter word that starts with letter M that picks up things? Half of the class answered mother. Nakita niyo yung sa video kanina? She's always there to support you when you explore. Diba? Hulog, pero si nanay tulog. Napansin niyo no, nagubad kayo ng damit niyo. Pagdating niyo ng gabi, ang hapon, wala na. Pinulog na ng magnet. And that's the mother in our lives. Sila pupulot ng magnet. Sila yung magnet sa buhay natin. Yan ang ginagawa ng kaya mahalin natin sila. Hindi ba natin magiging isipin nyo, these are children. They noticed that their mothers picked up things.
No? At tinatanong ng teacher is the word magnet. No? Dahil pa natin makikita. No? Habang bata pa talaga ang isang bata, they notice their moms. Kaya pag lumaki na, hindi na they notice, kundi they ignore their mom. Number 6, love her generously. There's nothing too good for her. We could never repay her, but we ought to die trying before she does. Alam nyo, hindi po natin kayang bayaran ang ginawa ng nanay natin sa atin. Hindi natin kayang bayaran yan. At di natin matutumbasan. Di natin matutumbasan. But let's die trying. Sabi niya before she does. I remember when my mother-in-law died, when my stepmother-in-law died, kasi hindi yan ang talagang nanay ng aking asawa. Was her stepmom. At nagkaroon ng kaunting kurot sa puso ng nanay ng asawa ko. Kasi ang hinihiling natin sapatos o sapatos ano. Nagsweldo si Chichi at humihiling yung kanyang nanay ng sapatos. No? And ewan ko, nakalitaan mo na. Buntis ka na kay Ivan nun. Buntis na kay Ivan. So, hindi nakapunta, hindi sila makalabas, hindi sila makapag-date to buy a shoe. May long story short, her mother died. Stepmother pa ito. But you know, when she died, she cried. Yung iyak niya, sabi ko, bakit yung iyak niya, hindi yung iyak ng hindi lang yung nawalan siya ng nanay, pero may iba pang iyak. And then, pinantin niya sa akin, sabi niya kasi, alala ko, may isa siyang hiling sa akin, hindi ko nagawa. Bilhan siya ng sapatos. Remember the Christmas shoes? Isang bata, sabi niya, "Look, could you please, can I buy these shoes? No, my mom is home, sick. Can I buy these shoes?" Pagka naalala ko yun hindi ko makalimutan din, hindi ko maipaghiwala yung Christmas shoes sa naging sitwasyon ng asawa ko. Anin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo. Di ba? Anin mo pa yun. Wala na, kahit na yung shoes na yun. Alam nyo, make extra effort. Love your mother generously kasi darating ang panahon, magsisisi kayo. Sasabihin niyo, bakit kasi? When you have all your time to love her generously. Minsan lang po mabuhay ang nanay. At sino man po dito ang mga nawalan na ng nanay, sasabihin sa inyo, kung pwede, sakalin kayo, mahalin niyo ang nanay niyo. Because once your mom is gone, wala na kayong lalapitan pag may sakit kayo. Ewan ko kung ako lang ha, pero baka kung may sakit ako, kahit na I'm not as close with my mom, sinasabi ko sa inyo to, hindi po ako as close with my mom, pero kung may sakit ako, hinahanap ko yung tatabi ako sa nanay ko. Sino sa inyo ganun din? Kahit na kontrabida sa buhay ng nanay niyo, pero masama ang pakiramdam ninyo, nanay. Saan ka na? Diba? Kaya kung kayo po, buhay pa ang nanay ninyo, mahalin nyo. Love them generously. Kasi makikipagpalit po sa inyo mga nawalan na ng nanay. Sabi nila, pwede bang ako na lang magkaroon ng nanay? No. Huwag niyong hintayin na mawalan kayo ng nanay. No. Show them that love. Love her generously. She didn't spend on herself unless all your needs were met. Ito yung sinasabi ko kanina, di ba? Ginasusan kami. Bago siya bumili para sa kanya, make sure that all of us nakasikaso. She could easily do without. And now it's time for her to have something she wants. Ano ba gusto ng nanay ninyo?
Ano ba ang narinig nyo lagi pangarap ng nanay ninyo? Isa lang po ang number one sa mga sa survey. Number one na gusto ng mga nanay, magkaroon ng sariling bahay. At hindi mo makakabili, hindi makapagpatayo ang inyong sariling nanay dahil too busy sila to take good care of us. Para makapagtrabaho tayo, makapagtapos tayo ng pag-aaral, para sana suklian natin sila ng, Nay, eto po, pinagtayo ko kayo ng bahay. Pansin niyo mga artista? Pansin niyo mga artista? Yung unang-unang bahay na pinapagawa nila, para kanino? Sa nanay nila. Tignan si Pacquiao, bago siya nagawa ng mansyon. Si Nanay Jumencia muna ang may mansyon. So kaya kasi, hindi, they can never have what they want because what they want, they sacrifice so that you can have what you want in life. Kaya dapat sukli naman natin sila. You know, love them generously. Bigyan naman natin sa kanila ngayong malalaki na tayo ang yung anong gusto nila. Number 2 na gusto ng mga bagulang, ng mga nanay, mag-shopping till she drops dead. Yes! Una, bahay. Pangalawa, shopping till she drops dead. Ilan? Number 3, ito medyo kaunti na eh. Pero yung number 1 and number 2, talagang top sa list po yan ng mga kababayan. Number 3, sa dinami-dami ng lahat, peace of mind. Kasi diba, isipin nyo, 4 na kung makademand sa nanay, may ibigay mo na, ibigay na ng nanay. Kasalanan pa ni nanay. Diba? Kaya kailan ba ako matatahimik? Sabi ng nanay. Kaya yun ang peace of mind. What does your mom want? Give it to her now while she's still alive. And lastly, love her honorably. Sabi po sa Exodus chapter 20 verse 12, honor your father and mother that you will live a long, full life in the land the Lord your God is giving you. Alam niyo po, mga anak, gusto niyo pong gumanda ang buhay ninyo, honor your father and honor your mother. Gusto niyo nga ba ang buhay ninyo? Gusto niyo gumanda ang buhay ninyo? Honor your mother. This is binding as long as your mother lives. Habang buhay pa ang nanay ninyo, honor your mother. Another command says, children, obey. Non-binding when you leave home. Yung obey po, non-binding yan eh. You will obey your parents while you're inside the home. Pero pag bumukod ka na, may buhay ka ng sarili mo, pwede mo lang kahit hindi obey ang mother mo. But to honor is forever. To honor is forever. Honor is different. If the husband is the head of the home, take note, then the mother is the heart. So don't break her heart. No? Kung ang bahay, ang ulo, no? The head of the home is the father. Useless po ang home without a mother. Because the heartbeat, the life of a home is a mother. Kaya nga naman sabi, don't break her heart. By the way, it's the only one of the 10 commandments which includes a built-in promise of blessing.
Ayun sabi, honor your father and mother, love your father and mother. It's the only commandment in the Bible that has a built-in promise, and you will live long. Gaganda ang buhay mo. Alam niyo po, ito lang po nakikita namin, kami po mag-asawa, sa tanang buhay namin bilang mentors and leaders and coaches sa mga tao. Nakita namin na ang mga anak na nag-asawa without the blessing of the mother and father, ang hirap ng buhay nila. Ito po napansin namin. Yung wala po yung blessing ng nanay at ng tatay sa kanilang marriage, ang hirap ng buhay nila. Ang hirap nilang umangat. Pero yung po mga blessed, the blessing of the parents were there, ang ganda ng buhay nila. Because that's biblical. If you don't honor your parents, now if you don't honor your mom, your life will be miserable. Sabihin ko sa iyo, makakapangasawa ka ng katulad ng nanay mong ayaw mo. Kaya gusto magkaroon ng magandang asawa? Lalaki ha, sa lalaki, gusto magkaroon ng magandang asawang babae, alaga ka, love your mother. Kaya pag galing ka sa nanay mo, tell you, pangasawa mo, tulad ng nanay mo. Yeah. You will hate that woman for the rest of your life. Learn to love. Learn to love. Kaya, ngayong umaga po, that's the 7 ways to love our mom. Assignment ninyo, is that nasaan man ang mga magulang ninyo, nasaan man ang nanay ninyo, love her. Salamat po kayo kung buhay pang nanay ninyo. You can still apply this. Pero sa mga nanay po have gone from death to life. You can still love her. By telling the children of whose mothers are still alive, mahalin niyo ang nanay ninyo. Kayo po ang best teacher and example that can teach children who have mothers now that they ignore and set aside their mothers. Kayo mga nawalan na ng nanay. Dahil kayo po ang naka-experience kung gaano naging kulang ang buhay niyo nung wala na ang nanay. Amen? Let us pray. Our Father and our God, thank you for mothers, Lord. Alam po namin na, Lord, marami po kami pagkukulang sa aming mga nanay. Bagaman, Lord, sa tingin namin, marami po pagkukulang ang mga nanay namin. Lord, that's not entirely true. Minsan, Lord, nasa sa aming sariling pag-iisip at sa aming pagkakaobserba lang, O Diyos, na nagkukulang ang mga magulang ng mga nanay namin. But Lord, we know that it is you who has made all things possible. That our mother loved us so much that we didn't even notice it. Lord, help us while they're still alive to love them and to notice them before they are gone and we miss everything. Thanks. We praise you, we give you glory and honor. This we pray in Jesus' name. Amen. So I give now the baton to Michelle. Giving muna tayo, tapos giving na lang muna. Okay. So it's time for us to give our tithes and offerings.
Let us pray. Our Father and our God, Lord, we thank you for this opportunity, Lord, that we can give back to you what you have given to each one of us. Father, you said in your word that when we give our tithes and our offerings from a cheerful heart, Lord, you receive it cheerfully as well. And after receiving it, you give it back to each one who was given. Lord, with a full measure, you press it down, you shake it to make room for more so you can add more. And when it begins to overflow, Lord, you pour it back to those who have given. Lord, and you pour and open the floodgates of heaven and pour so much blessings that there will not be enough room to receive such blessings, O Lord. And not only that, you will even protect it by rebuking Satan himself, who will steal, kill, and destroy the blessing that you pour upon those who have given their tithes and their offerings. And even, Lord, you said to test you. Because, Lord, you want to prove yourself to each one who was given. And so, Lord, in behalf of those who have given, Lord, prove yourself now to those who have given their tithes and their offerings. That if you will not, that as you bless them, Lord, there will not be, Lord, that there will be plenty of extra and overflows to share with others, to fulfill now your promise that we will be a blessing to all the families of the earth. Thank you, Father. Bless now those who have given their tithes and their offerings, O Lord. And help us as a church to use these tithes and these offerings for the expansion of your kingdom. As we give back the glory, praise, and the honor, this we pray in Jesus' name. Amen. So, good morning po ulit. Ang Teranaw ba po may hinanda na presentation para sa mga mothers. Kaya nga po tayo bumabalik-balik sa church kasi kahit nakukurot tayo, may yung kurot na yun, ibig sabihin may natututunan tayo. At praise the Lord kasi inaayos niya po tayo. Ngayon, meron po, habang nag-prepare po sila, intro ko lang po ng konti. Sa araw-araw po, diba, lalo na po yung mga kasama pa yung mga mama, mga nanay natin. Parati po may script. So, tignan niyo po kung saan kayo makaka-relate sa script nila sa mga sitwasyon na ito. Mother's Day presentation. Wow! Ito ang mga narinig ng mga kabataan sa kanilang ina. Bakit ngayon ka lang? Anong oras na Pero ang ibig sabihin ng mga ina talaga sa kanilang anak ay, okay ka lang ba? Dapat mas maaga kang umuwi. Delikado sa labas, lalo na kung madilim. Ang naririnig. Umuwi ka na maaga. Huwag ka na maglakot siya. Ang ibig sabihin, diretso ka na dito sa bahay. Gusto kasi kitang makasama. Ang naririnig. Oh, baka anong mangyari sa'yo? Ang ibig sabihin, mag-ingat ka ha. Ayoko may masamang mangyari sa'yo. Naririnig. Bako na! Ang ibig sabihin, gising na anak. Ayoko mauwi ka sa klase at bumagsak. Gusto ko umasenso ka. Mga narinig ng kabataan sa kanilang mga ina. Magtipid-tipid ka naman! Hindi ako nagtatapon ng pera, no? Ang ibig sabihin ng mga ina sa kanilang anak, na tama na ang pagiging magastos, mag-ipon ka naman para sa kinabukasan mo. Ang ibig ng unang sabihin, lahat ng pagsisemo ng ating mga ina ay para sa iyong buti natin. Kaya, salamat! Inay,
give back sa mga mothers. Kasi Mother's Day naman. Pero yun nga, reminder din sa amin, hindi lang ngayon natin i-appreciate yung mga mothers. Pero dahil Mother's Day, there is something extra special. So, meron po tayong special na pakulo yung Terra Nova. Meron pong napili na top 5 moms sa church. Ano po yung naging criteria? Si Ruth po yung magsasabi. Criteria po is first, mother to the Terra Nova, the youth, and the Sunday school kids. 2 is commitment in serving God. And 3 is growth of the family spiritually po. So, ako na po yung mag-a-award. Yung award, nandun na. Pero po, kailangan, pag natawag po itong top 5, nandito ba silang lahat? Nandito naman silang apat. Andito po yung apat. Mukhang sa second service pa po yung iba. Nire-request lang po sana namin na pumunta sila dito sa harap. Unang-una po, si Mrs. Helen Ginyao. Yes. Yung throne nila, yung throne. Yan. Yan. Pinaghirapan ko ng mga Terra Nova yan. In order pa po sa Dangwa. Yung mga koronang yan. Pangalawa po, Mrs. Marisa Santiago. Diba? Masaya sa church kasi may awarding. Parang Mrs. Universe. In no particular order. Next. Wala pa yung next. Kaya sige, pagbigyan na natin na. Mrs. Lisa Amancel. May diploma din po sila. And then, syempre po, si Tita Chi Amancel. So, kung mapapansin niyo po, may crown din si Tita Chi. Ayan. Palakpakan po natin ulit. So, yung mga criteria po na nasabi kanina kung bakit sila yung top 5. Pero, hindi po ibig sabihin nun na yung mga ibang mothers, wala rin po silang special token. Pero, limited lang po kasi yung crowns. Kaya, meron pong ibibigay sa mothers yung iba. Meron po tayong Special Mother of the Year. Wala pa po siya ngayong first service. So, expected po tayo na sa second service nandoon siya. May Special Mother of the Year po tayo. Siya po si Mother Magdalena Bulsao. So, yung mga nakakilala po sa kanya, alam nyo na po, una, mother siya. Pangalawa, she is also a very silent person sa church but always with smiles. And then, very hardworking din po siya. Sabi po, she's really doing hard work kasi sa farm, sa garden po siya. Tapos, may store pa po. Magbabantay pa ng pwesto po. Kaya talagang super mom. And then, they see to it that they come to church. And also, makikita din po sa mga anak. And they're training up their children the way they should go. Primarily by putting their children first here in church. And then, kahit na pagod po, parati din siyang nakangiti.
And that's what we have to praise God for, because these top moms have their children in church. And most of their children are serving also in church. So praise the Lord for our moms. Pwede po ba natin na-request na lahat po ng mothers sa congregation po ngayon ay tumayo? Yan. Please stand to be recognized. Yay! Maraming salamat po sa mga mothers. Dahil po sa mga mothers na nandito sa church, our youth, the next generation, have a better future. So, Terra Novas, please award their special tokens today. Ayan. Maraming salamat po sa mga mothers. Thank you po ulit. Maraming salamat sa ating mga beauty moms, beauty queens. Yung pang-lima po, parating pa lang po siguro. For mentioning, siya po si Tina Morales. So, tandaan po natin yung mga sinabi ng moms. They are moms to the Terra Nova, to the youth, to the Sunday school, molding the youth, the children to be better persons, better people in our community. Maraming salamat po, and back to Pastor. Once again po, we would like to thank all the moms. Kaya minsan po muli, pwede po yung mga nanay, lahat ng nanay, just please stand up. And we would like to offer a prayer for you. May nahulog na. We would like to offer a prayer for you, moms. So kayo pong mga anak na nandyan, kung meron kayong mga katabing mga nanay, just, pwede ipatong kamay nyo sa kanila, or ituro nyo yung bang i-extend nyo yung hands niyo towards all the mothers that are standing right now. And let's pray for them. Our Father and our God, Lord, we do thank you for these mothers. We know all their love and sacrifices, Lord, that even sacrifice their own, Lord, life, enjoyment, and time just to take good care of all their children, O Lord. Kaya Panginoon, ngayon, kahit naman simple lang po ang araw na ito sa amin na pag-celebrate namin at pag-honor sa kanila, I pray, Father, that make this a day special for them. At para sa amin po mga anak ng mga magulang na ito, Lord, may we find time also to treat them today. Lord, not in a physical way, but Lord, to treat them, to make this day special for them by loving them and extending our gratitude towards them. Maraming salamat, Father. We know that sa puso mo, O Diyos, may puwang para sa mga nanay. Lord, you have created mothers in a very special way. Kaya, Panginoon, we thank you above all because of our moms right here. Kaya, Panginoon, patuloy niyo po silang bigyan ng pagmamahal at pag-unawa at pasensya sa mga minsan na at mga minsan matitigas ng ulo mga anak. I know, Father, that you have given them an extra heart to love, even the unlovable. Kaya, Panginoon, we thank you. We praise you now, Father, for these moms. I pray that you bless them financially, emotionally, physically, and spiritually, that they will be continuously be a blessing to all of us here. Thank you. Once again, Lord, to you be the glory, the praise, and the honor. This we pray in Jesus' name. Amen. May be seated po. So, a few announcements naman. Meron po kaming dilemma ngayon. Kasi sa May 21 and 22 pala, meron po tayong Northwest Luzon Convention. This will happen on this will be at Dinsu sa Pilang. Doon po sa La Union po ito, sa may Baknotan.
lahat po, pati mga members, are enjoined to join us. Kung pwede daw po lahat ng mga members to join. So that would be May 21 and 22, Tuesday and Wednesday. We announced last week na magkakaroon po tayo ng encounter supposedly on the 22, 23, and 24. Pero nakain po yun because hindi po ako pwede mag-excuse kasi alam nilang busy kaya ginawa na ako isang speaker. Speaker pa ako sa first night. Sabi ko nga dapat ako na lang sa second pero talagang doon lang ako presto para first day of the conference I will be there until the second day. Kaya yung pong ating encounter will be on the 28, 29, and 30. Sa men, women, and youth. Pag-isahin na po natin ito. Marami-rami po ang youth na. So sa mga adults po na gusto mag-encounter, please enroll yourself. Ayaw po namin kami namimili. Kayo po talaga ang gusto namin bukas po sa puso ninyo na kayo po ang gusto mag-encounter. Napakaganda po nito. I tell you. Sabi ko nga po sa mga kalalakihan, you will learn how to be a real man. Sa mga kababaihan, you will learn how to be a real woman. At sa mga anak po, you will know your future well. Yun yung talagang maayos po. And this will be a life-changing event. So May 28, 29, and 30 po yun. Wednesday, Thursday, Friday, kung di ako nagkakamali. Tama po ba? May 28, 29, and 30? Thursday, Friday, Saturday. Tuesday, Wednesday, Thursday. Sandali po check ko lang po yung calendar. May 27, 28, and 29 pala. Ay, mali, tinitignan ko. May 29, 30, 31. Ayun. So, May 20, May 29, 30, and 31. Nasa March pala ako nakatingin. Okay. So, March 29, 30, 31. So, ito po ang tentative schedule na ng encounter natin. Wala man pong adults, marami po tayong youth. Kaya kung ako po kayo mga adults, maki-join na kayo rito. Kaya minsan na lang po natin na ino-offer ito ngayon sa church. And also, tuloy po ang kids. Kids will be May 19, 20, and 21. Okay? So, pre-teen, lahat po ng mga grades 5 to second year high school can join. This is a life-changing event po para sa inyo. Kaya, grab this opportunity while it's been offered to you by the Lord. Kaya, yan po ang mga activities natin. Ulitin ko po, sa May 21 and 22, yung po mga gustong sumama, doon po tayo sa Dinsu, Don Mariano Memorial State University. Okay, doon po sa Sapilang. Okay, yung po mga gustong sumama, maganda po yung lugar. Okay, kasi gusto po malaman kung marami po tayong pupunta para makapagpa-reserve na po tayo ng isang room o isang kwan doon. Kasi yung po mga walang pang pa-reserve, we can sleep all day, we can use the gym for free. Pero pagka doon po sa mga rooms, siyempre may bayad yun. Ewan ko po kung may mga aircon rooms. Siyempre kung may mga aircon rooms, mas mahal yun. Registration fee is 50 pesos for members. Okay? Kaya minimal naman po yung all goes to the food naman. Okay? Kaya please, if you want to join, that's May 21 and 22, just tell us para po makapag-prepare din ng church para makapunta po tayo doon. Anyway, marami po tayong tent na pwede ay yung tolda, pwede natin magtayo ng ating sariling tent doon, enjoy tayo doon, para makilala nyo din po lahat ng churches natin sa Northwest Luzon. Our churches from the mountain provinces, La Union, Baguio, Benguet will come. We are hoping and praying na pati po sana karamihan ng members makasama. So, it's a time for bonding na rin natin na talagang punta po tayo doon sa Northwest Luzon Convention natin. So, yung po mga gusto sumama, just tell us po para makapag-prepare po tayo. Kasi, syempre, although nag-order na po kami ng 2 baboy, talagang sagana po tayo, talagang
sabi namin, dapat sagana, dapat merong fruit salad bar. Ano talaga, kasi inaano namin talaga, mag-enjoy lang po tayo. Ano? Kaya kung gusto nyo po sumama, just tell us, kasi preparation po ng rooms, na titirahan natin doon, and also transportation natin. Kaya, sabihin niyan po mas maaga-aga. Okay? Again, encounters will be May 29, 30, and 31. Put that as a date with the Lord. No? I-set aside na as a date for the Lord. Okay? Maliban dyan, wala na nung mama. Wala na tayong mga Doon na lang po. Okay? Let's all stand up. Let's close in prayer. Kung may mga questions po kayo, huwag po kayo mahiyang lumapit sa amin, ano? Para maikuan natin, ma-answer po namin. And Auntie Sarah, thank you Marvin. Auntie Sarah, pwede po punta po sa harap. Auntie Sarah will be leaving us again. Ang gigigil na bumalik, hindi dahil po gusto nang bumalik. Because her heart, sabi niya, sige po. Pag-pray po natin, pag-pray mo tayo, close it, tapos, and then she'll testify. Tuloy ko lang may kwento. Si Ate Sarah, gusto bumalik sa Amerika para makapagtrabaho. Kaya sabi niya, she'd been in America for 1 year, 8 months. 1 year, 8 months, sabi niya, nagigilty ako, hindi mo naman makapagpadala ng tithes ko, ng offerings. Sabi ko, hindi na mo sila obligado doon. May mga anak pa man na sila. But that's her heart. Kaya ngayon gusto kong bumalik ng Amerika, may trabaho na naghihintay, happy siya, sabi niya, finally, yung mapapufulfill yung desire niya, na makapag-tithes man lang daw siya at makapag-offering sa church. Sabi ko, Auntie Sarah's heart is talagang towards missions. Nagtrabaho po siya sa Bible school for a long time sa APTS. And, yung service niya doon, sinesulduhan siya, pero actually, hindi po yung sweldo after na to serve the people of God. Kaya, I thank God for her. Kaya ngayon po, nagpa-pray siya. Hindi ko nakalimutan, buti nakita ko si Marvin, biglang sa nagpapasabi. Thank you for sign language. So let's pray for Auntie Sarah as she goes back to the States na talagang she'll find ways also of serving the Lord kahit na nasa Amerika din po siya. Lalo-lalo na po, maging ilaw at maging example po siya sa kanyang mga kapatid na naroon po sa Amerika. For them also to come to know the Lord. Let us pray. Our Father and our God, Lord, we thank you for Auntie Sarah. Her heart, O Lord, is for you and for you alone. Kaya nga po, kanyang mga anak po, Diyos, are all serving you now. Because her heart belongs to you, O Lord. And so, Lord, I pray na she will really reap what she has sacrificed for a long time. Lord, siya po ang best example of a true mother, O Lord. Sinakripisyo niya ang lahat, na itinaguyod niya ang mga anak niyang ito, puro kalalakihan. I know, Lord, na mahirap magpalaki ng mga lalaki. But Lord, the end result is all of their children now are God-fearing. At mag-isa niya lang po itinaguyod dyan, O Diyos. Because matagal, Lord, maaga po siyang nawalan ng asawa. But Lord, I didn't see, Lord, a single time that you left her behind. Kaya Panginoon, ngayon pa, O Diyos, na lahat ng kanyang mga anak magsisilbi na sa inyo, may takot na sa Diyos, O Lord. Papabayaan niyo pa siya. No, Lord, I know that you will even take good care of her now. Especially now, her heart, O Lord, hindi pa daw tapos ang mission niya, O Diyos. Because she wanted to give towards your church, O Lord. Lord, grant her now the desires of her heart. As you said, Lord, promotion comes from you. Even as right now, O Lord, we speak promotions upon promotions upon Auntie Sarah, O Lord. Thank you, Lord, for her heart. And I pray that may her children all follow in her footsteps as well. Thank you, Father. Father, I pray now that you make her travel going back to the States a smooth sailing one, O Lord. Wala pong mga complications. Lord, bagaman malungkot siya, naiiwan po muli kami dito, ang mga anak niya. But Lord, I know na we are just a prayer away. And we can see each other again, O Lord. If not physically, Lord, spiritually, up in heaven. So, Panginoon, thank you for her life. Bless her now. Bless the rest of her life. Lord, ano man po ang mga dapat mangyari sa buhay niya nung narito siya sa Pilipinas,
to have the hospital visits na hindi nangyari. Father, we pray that you extend forth your healing hand now. That you are our greatest doctor, O Lord. Ano man po mga agam-agam ng mga doktor, Lord, we know that you are the greatest physician. And all is well in your eyes, O Lord. Thank you, Father. We give you praise, we give you glory and honor. Once again, we lift up to you at this hour, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Auntie, mag-close up po tayo and then we can have our prayer. Ayun, understand. Let us pray. Our Father and our God, Lord, we do thank you for your word. We do thank you for us having a time to honor mothers. Father, I pray now that as we look forward to showing our love and concern for our mothers, O Lord, give us wisdom, knowledge, and understanding so that we can love our mothers well and obey your commandment to honor them and to love them and to obey them. Father, as we look for the past week, we see, Lord, your hand upon us all, your hand upon us and blessing us. Now, Lord, as we face a new week ahead, continue, Lord, to cover us with the blood of your Son, Jesus Christ, and build walls of protection around this home, represented to you, and that your glory be our rear guard. As we leave this place, may your presence go with us, for we will not leave this place if your presence does not go with us. Thank you, Father. We praise, glory, and honor in Jesus' name. Amen. You may be seated for a while po. And Sarah would like to test it. Happy Mother's Day po sa lahat ng mothers. Sorry po, medyo emotional ako. Kasi po nung nag-preach si Pastor kanina, naiyak ako talaga. Kasi ako yung isang nawala ng mga magulang, kapatid, pero nung nawala ako, kaisa-isa kong anak ng babae, at tagal, ang sakit, sabi ko, kaya habang nag-preach Pastor kanina, talaga umiyak ako, naalala ko kasi, pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi itong nung na-build up ako noong 1989, nawala yung anak kong babae, palilit yung mga anak kong lalaki, pero hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Yun ang isang lagi kong naaalala, iniisip, lahat ng pangyayari sa buhay ko. Ikinumit ko sa Panginoon at talaga hindi niya ako pinabayaan. Isa pa pong pagpapasalamat ko sa Kanya, blessed po ako as a mother. Kasi po, sa isang pamilya, kung hiwa-hiwalay kayo sa church, napakahirap. Kasi gusto mong ma-please yung isang anak mo, nasasama ka sa isang church na ina-attenda niya. Tapos yung isa gusto mong samahan, hindi mo magawa kasi nag-iisa ka. Pero, I really thank God, I am so blessed na lahat ng mga anak ko po may takot sa Panginoon, kilala niya, tinanggap sa kanilang mga puso at naglilingkod sila. Yun pong isang blessing na hindi ko po talaga maaalis. Talagang nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil talagang nabiyudahan ako, nawalan man ko ng isang anak, napalitan pa ng mga babae rin yung mga anak ko yun. Kaya nagpapasalamat ako, pati mga asawa ng mga anak ko, kasama namin sa pananampalataya, kasama na naglilingkod sa Kanya. Naalis po ako, mabigat ang puso ko talaga. Although I enjoyed 3 months vacation, masakit pala. Ngayon ko nararamdaman ni Mami. Mami, Happy Mother's Day. Si Mami Gloria po yun. At saka Nene, Vanessa, Happy Mother's Day po. Masakit po ang loob ko kasi aalis ako. Wala akong kasama anak. Hindi ako tutuloy sa anak ko. Lalayo ako sa kanilang lahat para po trabaho. Yun po kasi isang dinasal ko sa Panginoon ever since na nasa Florida ako. Dasal ko talaga sa Panginoon yung makapagtrabaho ako. At grinat po ng Panginoon yun. Yung pong times na nade-depress ako sa Florida noon, panayandasal ko sa Kanya, hindi niya ako pinabayaan. Ginawa niya ng paraan na makauwi muna ako at makapiling ko muna yung mga anak ko. Isa pong blessing din sa akin yun. Kaya ngayon, lalayo man ako sa kanila,
malayo rin ako kay Ruben at kina Vanessa. Hindi po ako nag-aalala kasi alam ko po na ang kamay ng Panginoon nasa aming lahat. Binabantayan niya sila, inaalalayan niya sila, inaalagaan niya tayong lahat. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa pagkakataong ito na makapag-testify ng greatness and faithfulness ng Panginoon sa aking buhay. Gusto ko pong kumanta. Gusto ko pong magpuli sa Panginoon dahil napakatagal ko na po na hindi man lang kumakanta dahil na po sa nangyari sa throat ko. Pero kaya ko po kasi gusto kong magpuli sa mag-iwan ng isang awit na pagpupuli sa Kanya. Pwede kong tawagin ko si Marvin. Hindi ba ako nag-practice pero talagang gusto ko po na umawit para sa Kanya. Kakantahin ko po, I know who holds tomorrow. I don't know about tomorrow. I just live from day to day. I don't borrow from its sunshine, for its skies may turn gray. I don't worry o'er the future, for I know what Jesus said, that someday He'll walk beside me, for He knows what is ahead. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who's tomorrow, and I know He holds my hand. I don't know about tomorrow. It may bring me poverty, but the one who feeds the sparrow is the one who stands by me. And the path that be my portion may be true, the flame or flood, but His presence goes before me, and I'm covered with His hand. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who's tomorrow, and I know He holds my hand. Thank you, Marvin. Ganda ng dalili mo, pero sisi. Hindi na naman. We may not know about tomorrow, but we know who holds our tomorrow. Amen? Tayo po tayo. And let's sing the one who holds tomorrow. As we leave this place, His presence will go with us. Amen? If your presence doesn't go with us, Lord, we don't want to leave this place. Lord, we need you as we go from here to lead us by your love.
bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. And may the Lord show you His favor and give you His peace. And all of God's children say, Amen. Amen. Good day and God bless you all. May kami po tayo. Mga we will be served. Let us have fellowship with one another.